Ang ninuno. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting umuusad ang pamilya ni Baki. Ang dalawang kapatid ang abala sa pagtulong sa ama sa sakahan. Tumigil na sa pagkakarpentero si Tatay Juan at mas pinagtuunan ng pansin ang taniman dahil mas malaki ang kinikita nilang mag-anak. Maraming nakatanim na nyog sa lupain, manggahan, gulay at malawak na maisan. Habang si Baki, madalas lang nasa tahanan, siya ang nagbabantay ng bahay kasama ni Nanay Lucinda. Napansin naman nila na habang tumatagal, himalang bihira ng sumpungin si Nanay Lucinda. Tila unti-unti na itong gumagaling sa sakit sa pag-iisip. Naging masiyahin at kung paminsan, tumutulong na rin sa mga gawaing bahay. Labis naman itong ikinatuwa ng pamilya. Kaya tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang pamilya. Iniisip pa ni Alberto at Kadyo na may dalang swerte ang balaw. Kaya mas masaya silang naninirahan sa lugar kumpara sa dating bahay. Hindi na nahihiya si Baki at malaya nang nakakaalis ng bahay kahit walang kasama. Isang hapon ay biglang napabisita si Mang Ismael. Nang mga oras na yon wala ang ama at mga kapatid ni Baki. Kaya sila lang ni Lucinda ang nakausap ni Tandang Ismael. Akala ni Baki walang dahilan ang pagpunta ng matanda. Ngunit mapapansin sa mukha nito na tila may mabigat na problema. Hindi kagad nakapagsalita. Sa halip naupo muna ang matanda sa bukana ng pintuan. Magandang hapon po, Tandang Ismael. Napabisita po kayo. Tanong ni Baki. Nagbuntong hininga ang albularyo. Tumitig sa mga mata ni Baki. Pasensya na sa abala, iho. Kailangan ko ng tulong mo. Noong isang buwan, may pasyente akong bata. Kinulam ng taob-hubas. Lumaki ang tiyan. Ginamot ko naman, pero bigla na lang namatay. Wika ni Tandang Ismael. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Tandang Ismael na namatay ang bata. Napakiusapan niya ang mangkukulam nung tawagin niya sa pako. Nagpakampante ang matanda at pinayuhan ang pamilya na ilang araw lang ay gagaling na ang anak. Hanggang isang araw may dumating sa kanya na balita. Patay na ang bata ngunit ang masaklap. Maging ang mga magulang ay namatay din. Sobrang bilis ng kaganapan. Atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ng ama. Habang yung ina naman, dinapuan ng sakit sa buto. Ilang araw din ay wala ng buhay. Ang naiwan na lang ay ang bunsong anak ng pamilya na halos kasing edad lang ni Baki na batang babae. Nasa poder ito ng kamag-anak matapos maulila. Mawalang galang na po pero wala po kong alam sa proseso ng kulam eh. Ang alam ko lang po dyan, nakakamatay. Hindi talaga pinagaling nung pinakiusapan yung mangkukulam yung pasyente? Tanong ni Baki. Yun na nga ang problema. Kinakain ako ng konsensya. Kung hindi sumunod ang mangkukulam, ako dapat ang sisihin sa pagkamatay nila. Naging mabait ako masyado. Ang babaw lang ng dahilan. Away sa lupa. Hindi ko nakilala yung mangkukulam nung pinako ko sa orasyon. Hinarangan niya ng malakas na poder ang sarili niya. Kung nagtapat lang sana sa akin yung tatay ng bata, sana hindi na humantong sa ganito. Pag-ibig pala ang ugat. Naging karelasyon ng tatay bago magkaroon ng asawa. Noong isang linggo ko lang nalaman. Sinabi ng mga kaibigan nila nung nakausap ko sa burol. Si Susan, ang pamilya niya ang pinakamalakas na mangkukulam sa ating bayan. Matagal na namin silang minamatyagan kasama ang iba pang may karunungan.
Wika ni Tandang Ismael. Sa pagpapatuloy ng albularyo, kung malakas na ang mga aswang na napatay ni Baki, higit na mas malakas ang lahi ni Susan. Bukod sa pagiging mangkukulam, may lahi din ito na kung tawagin noon na irito. Dating mga bansag na aswang na nasa anyo ng tao na may hahalin tulad sa vampira, pero mas mabilis, mas malakas ng 10 ulit sa tao. Sa ngayon namumuhay ito ng normal at sumisimple ng pambibiktima sa mga tao. Mga malalayong lugar ang kanilang pinapatay. Doon sa walang sagabal at malaya silang pumatay ng walang hirap. Hindi ito nang bibiktima ng mga kapitbahay o mga tao na nakatira malapit lang sa lugar. Makikita sa mukha ng bata ang pag-aalala. Alam niya sa sarili, panibagong pagsubok ito sa kanya. Bagaman hindi pa sinasabi ni Tandang Ismael, hindi may tatangging ang totoong sadya nito sa bata ay para tugisin ang mangkukulam. Kaya bago pa man banggitin ito ng matanda, nagsalita na si Baki. Sa kabilang bayan? Sa norte po ba o sa Ilaga? Tanong ni Baki. Tumango at napangiti si Mang Ismael. Tumayo ito at may tinurong direksyon. Sa Hilagang Kanluran, doon sa kabilang dako ng Leyte, Baki. Malayo, pero alam ko kung saan sila nakatira. Matagal na naming pinag-aaralan ang kilos nila. 10 taon na ang nakalipas. Naging matunog ang pangalan ng pamilya nila dahil sa pamemerwisyo ng mga residente. Marami kami noon, pero nang kumprontahin naman namin ang pamilya, napaiya lang kami. Hinanapan kami ng ebidensya. Nademanda pa ang ilan sa amin dahil sa pagbibintang. Hindi naniwala sa amin ang mga otoridad. Hanggang sa ngayon minamatyagan pa rin ng ilan sa mga kasamahan ko sila Susan. Pero sobrang ingat nila at mautak. Nang makita ang bangkay ng biktima, wala ng puso at atay ang mga bangkay at meron pang bakas ng palatandaan ng katawan. Wika ni Tandang Ismael. Napatanong si Baki kung ano ang sinasabi nitong bakas. Tugon ni Tandang Ismael. Wala nang bungo ang mga taong natatagpuan dahil tinanggal ito ng mga irito. Yon ang pruweba ng lahi kung gaano na karami ang napapatay. Ito ang batayan kung sino ang susunod na hari ng mga irito. Nailalarawan ni Baki sa isipan ang itsura ng mga bangkay. Naduwa lang bata sa sobrang pandidiri. Dagdag pa ni Mang Ismael, matapos na malaman ang mga impormasyon, kagad siyang kumilos. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ng bahay ni Susan. Isinama niya ang mga dating kasamahan na may karunungan. Nagpatulong ito at pinaunlakan naman si Tandang Ismael. Binantayan nila ang lugar at inabangan kung lalabas kahit isa sa kamag-anak ni Susan. Magkakalayo ang distansya ng mga kasamahan ni Tandang Ismael. Dahil kung magkakasama, mabubunyag ang ginawa nilang hakbang. Ngunit katulad dati, wala pa rin silang napala kung hindi kabiguan. Hindi naman pwede na puwersahing pasukin ang lugar sapagkat lahat ng nakatira doon ay mga irito. Ngunit kahit may nakita silang lumabas, hindi pa rin kumilos ang mga ito. Hindi nag-iisa at palaging may kasama ang mga irito. Tuwing araw ito lumalabas, ngunit may mga tao din na mga oras na yon na siguradong magkakagulo kapag nagkaroon ng komosyon. Ganun po ba? Eh di sana sa akin na po kayo kaagad lumapit. Hindi bali, ako na pong bahala. Mahirap po ba talagang pasukin? Tignan natin. Wika ni Baki. Binalaan siya ni Tandang Ismael. Hindi madaling mapatay ang mga irito. Delikado ang mga ito dahil bukod sa matalino,
Hindi sila kumikilos mag-isa. Maliban na lang kung mambibiktima ng tao dahil meron silang sariling diskarte. Pero kung usaping inkwentro, nagtutulungan ang mga irito at hindi pangkaraniwan ang lakas. Kung ang isa ay katumbas ng 10 tao, paano pa kaya kung isang pulutong ang aatake ng sabay? Kaya ang mas maiging gawin, isa-isahin ng kalaban sa oras na maghanap ng biktima at doon na lamang papatayin. Kayo na nga po nagsabi. Matagal nyo nang sinusubaybayan ng mga irito. Wala naman po kayo napala. Kapag ginawa po natin yun, mauulit lang ang sitwasyon. Papasukin ko ang lugar. Ako na pong bahala. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Wika ng bata. Tumayo ito at nanlaki ang mga mata ni Tandang Ismael. Nang mapatingin sa mukha ni Baki, nagniningas na kulay berde ang mga mata at tila bumigat ang bawat tapak sa lupa. Kahit maliit si Baki, ramdam ng matanda ang pag-alog ng paligid. Yung payapang paghinga ng bata, naging hangos ng malaking nilalang. Lumipas ang ilang minuto, narinig ni Mang Ismael na kinakausap ni Baki ang sarili na parabang baliw. Lumapit ng bagya ang albularyo, hanggang sa ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata nang marinig na nagbabago ang boses ng bata. Ay nako, Diyos ko, nakakakilabot ang presensya niya. Masahol pa, mas malakas pa kung ikukumpara sa Diablo. Ganito pala magalit ang batang ito. Ganito ang lakas ng batang pinagkalooban ng tanga ng balaw. Wika ni Mang Ismael sa sarili. Bumalik ito sa kinauupuan at inantay na lang si Baki. Yang mga irito, sila din ang pangunahing kong punterya. Maliban sa sinabi ng matanda, perwisyo din sila sa kalikasan. Kaya nilang manghimasok sa mundo ng mga engkanto nang walang kahirap-hirap. Nanggigigil ako sa kanila. Noon pa! Wika ng balaw. Teka nga sandali, huwag ka muna magsalita. Nag-iisip pa ako eh. Maaaring tama si Mang Ismael na malakas talaga ang mga irito. Halimbawa na yung sinasabi mo, tignan mo. Kaya ba nating pasukin yung lugar nila? Tanong ni Baki. Kung ako lang, hindi nila ako kakayanin. Ewan ko lang sa'yo. Ikaw ang magbibigay ng utos sa akin. Nasa iyo ang pasya bilang respeto. Pero wag mong aantayin na mabagot ako. Dahil kahit nasa loob ako ng katawan mo, pwede kitang bigwasan. Wika ng balaw. Ay nako, yang ka na naman eh. Puro kayabang. Sige na nga ngayon din. Pupuntahan natin ang lugar. Tugon ni Baki. Habang si Mang Ismael naman, hindi gumagalaw at nanatiling nakaupo. Lumapit si Baki sa kanya. Kita ang kaba sa mukha ng matanda. Napatanong pa ito kung si Baki ba ang kaharap o ang halimaw. Hoy, panot! Hindi ako halimaw. Gusto mo, isagad ko yung kintab ng ulo mo? Huwag kang matakot. Kakampi mo ko. Galit din ako sa mga irito. Wika ng balaw. Paumanhin po, maharlikang balaw. Akala ko si Baki ang kausap ko. Tugon ni Mang Ismael. Tandaan mo, tandang panot. Si Baki, pati na din ako ay iisa. Hindi na sumagot pa ang albularyo. Nakita niya si Baki na naglakad palayo. Huminto at lumingon sa kanya habang nakangiti. Masanay ka na po sa balaw, mayabang talaga to eh. Nga pala,
Dito ka lang po ba? Kung ganon, ikaw na lang po muna yung magbantay sa bahay. Wika ni Baki. Nang marinig ng albularyo na normal na ang boses ng paslit, kaagad na siyang sumunod. Teka, sandali lamang. Sasama ako. Ako na ang magtuturo sa mismong lugar. Tugon ni Mang Ismael. Nakarinig ang albularyo na merong paparating. Paglingon ni Mang Ismael, nakita niya si Alberto at Kadyo. Nagmamadaling tumatakbo at dinaanan lang ang matanda. Nagtaka si Mang Ismael at hindi maintindihan ang nangyayari. Bigla na lang sumulpot ang dalawa na tila alam ang pinag-usapan nila ng bata. Magpasa ganun pa man, naisip ng matanda na baka matindi ang koneksyon ni Alberto at Kadyo sa balaw. Sumunod na ang matanda. Sa kabila ng abiso ng balaw na naig kay Mang Ismael na sumama, hindi kakayanin ng konsensya ng matanda na siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Ngunit wala siyang maitutulong. Hoy, sandali lang. Sasama ako. Aray ko naman. Kamuntikan pa ako madulas. Hoy! Hoy, antayin niyo ko! Wika ng albularyo. Kagad niyang naabutan si Alberto at Kadyo. Habang si Baki naman ang nasa unahan, patuloy lang sa paglalakad at nagmumuni-muni. Magsasalita sana si Mang Ismael, ngunit pinigilan ito ni Kadyo at pabulong na sinabi, "Huwag maingay ang matanda, dahil kausap ni Baki ang balaw at baka magalit, lalo na't ayaw ng balaw na naiistorbo." Mabuti naramdaman mo kagad yung paywatig ng balaw kasi medyo abala ako, may ginagawa ako Iniwan ko yung mga gamit ko dun sa kubo. Wika ni Alberto. Sabing huwag kang maingay Parang hindi mo naman alam na kasama natin si Baki. Paano kapag nalaman ng balaw na iniwan mo pala yung gamit mo? Di timbog ka. Tugon ni Kadyo. Hanggang sa biglang bumilis ang paglalakad ni Baki. Maya-maya pa patakbo na at patuloy sa pagbilis. Nakasunod lang ang tatlo. Nakikita nila ang puwersang dulot ng bata sa bawat lugar na nadadaanan. Hindi maipinta ang mukha ni Kadyo at Alberto. Kung saan-saan na lang dumadaan si Baki at ang masaklap. Sobrang sukal. Ngunit hindi alintana ng bata ang mga nakaharang na damo at maliit na puno. Bumubuhol na sa paa nila ang mga baging. Gusto nang huminto ni Alberto pero tinulak siya ni Kadyo. Habang si Mang Ismael naman, kalmado lang na tila alam na ang mangyayari. Hindi naman maikakaila dahil bantugan na ang matanda. Ano ka ba? Ang katinan ng mga paa ko Ang dami ko ng amorseko sa salawal ko. Wika ni Alberto. Kapag naiwan ka, hindi ka na makakasunod. At ang pinakamasaklap, hindi ka na makakabalik sa atin. Tignan mo yung paligid. Normal pa ba yan? Hindi ka ba nagtataka? Palibasa, hindi ka nag-oobserba. Wika ni Kadyo. Tama ka. Hindi na realidad ang dinadaanan natin. Malamang sa malamang gawa ito ng balaw. Nakakamangha ang abilidad ng engkantong iyan. Wika ni Mang Ismael. Pagtingin ni Alberto sa paligid, ganon na lamang ang pagkagulat nang makita na may sumusunod sa kanila. Naroon lang sa gilid niya ang mga kaluluwang sumasayaw sa hangin. Kumikislap pa ang mga mata. Hindi matukoy ni Alberto kung hayop ba o impakto. Idagdag pa dyan ang kakaibang tunog. Bukod sa kulisap para bang may nakasunod sa kanilang malaking halimaw. Dito mas bumilis ang takbo ni Alberto. Wag na wag kang lilingon sa likuran. Siguradong maiiwan ka. Wika ni Mang Ismael. Nang mga sandaling ito ay tuluyan ng lumubog ang araw. Madilim na ang lugar.
Kaya mas lalo itong nagpahirap sa dalawa dahil halos hindi na nila makita si Baki. Maya-maya pa nanlaki ang mga mata ni Alberto at Kadyo nang maaninag ang dagat mula sa malayo. Nagkatitigan ng dalawa. Habang tumatakbo, napailing na lang si Mang Ismael. Napatanong naman si Alberto kung paanong nagkadagat kahit kanluran ang kanilang direksyon. Walang naisagot si Kadyo hanggang sa nakita nilang nakatayo na sa unahan si Baki. Dito na huminto ang tatlo at makikita sa muka ang matinding pagod. Baki, nasa na ba tayo? Tanong ni Alberto. Nandito na po tayo. Pasensya na ha. Hindi na pinasabi ng balaw kung saan tayo dadaan eh. Baka daw matakot kayo. Nasa gubat ng mag-aso tayo. Baybay ng Leyte. Tugon ni Baki. Papainto na sana ako pero alam ko na ang mangyayari. Dumaan tayo sa lagusan ng mga engkanto. Tama nga pala. Pakisabi sa balaw na sumama ako. Pasensya na, hindi ako mapalagay. Wika ng albularyo. Alam niya po na sumama kayo. Ang kulit niyo nga daw po eh. Gusto niya nga po kayong saktan. Pero pinigilan ko. Tama lang naman po yung ginawa niyo. Siguro sa ngayon po wala siyang tiwala sa'yo eh. Pero ngayon lang po yan. Tugon ni Baki. Teka, tama ba yung narinig ko? Daanan ng engkanto. Kaya pala nakarating tayo ng mabilis. Wala pang kalahating oras yun ah. Wika ni Alberto. Huwag ka nang magtaka. Walang imposible sa balaw. Kaninang ingay mo kuya eh. Kamuntikan ko nang hindi masundan si Baki. Nga pala, ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Kadyo. Si Mang Ismael na ang sumagot. Sinabi ng albularyo ang lahat, pati na rin kung gaano kadelikado ang mga kalaban. Nakaramdam ng takot si Alberto habang si Kadyo naman, bagamat kalmado makikita sa muka ang pagkabalisa. Maya-maya pa naglakad na si Baki. Sumunod naman kagad ang tatlo. Habang binabaybay ang daan pababa, sinabi ni Mang Ismael na sa unahan, meron siyang kakilalang albularyo. Isa ito sa mga kasamahan niya nung kasagsagan pa ng pananalasa ng mga irito. Makakatulong ito dahil mas marami siyang alam sa kilos ng mga kalaban. Hindi na po siguro kailangan Mang Ismael. Mas mahirap po kung may dadagdag pa sa atin eh. Tayo na lang po. Pagkatapos ito, umuwi na po tayo. Medyo inaantok na po ako eh. Wika ni Baki. Kung sa bagay, kasama mo ang balaw. Hindi may pagkakailang kakayanin mo ang lahat ng kalaban. Pero ang sa akin lang, merong abilidad ang mga irito na malayo sa ibang nilalang. Nakikita mo ba ang maliit na pok sa ibaba? Diyan nakatira ang pamilya ni Susan. Tugon ni Mang Ismael. Alam ko po. Alam po ng balaw Mang Ismael. Basta kapag nakarating tayo doon, wala na po tayong aantayin. Papasukin kaagad natin yung lugar nila. Wika ni Baki. Teka, sandali lang naman. Hindi ba pwedeng magmasid muna tayo, Baki? Di ba maraming nakatirang nilalang dyan? At saka maraming tao doon? Wika ni Alberto. Naipaliwanag ko na kay Baki ang tungkol sa bagay na yan. Gusto kong magmasid, pero iba ang gusto ng balaw. Hindi bale, pag nakarating tayo doon, hahayaan muna natin si Baki ang kumilos. Kapag nagkagulo na, doon tayo lalabas. Siniko ni Kadyo ang kapatid at sinabihang wag nang magsalita. Kilala nila si Baki at ang balaw.
Nag-uusap lang sila sa iisang katawan at siguradong alam na ng bata ang gagawin. Ang sa akin lang naman, paano pag naipit tayo sa maraming kalaban? Puwera na lang kay Bunso. Malakas siya eh. Tanong ni Alberto. Ayan ka na naman kuya eh. Hindi pag-aalala yan. Takot yan eh. Magtiwala na lang tayo kay Baki. Bukod pa dyan, may tanga na tayo ah. Binigyan tayo ng balaw. Hindi mo ba narinig yung sinabi niya noon? Walang katapatang lakas ng ngipin ng balaw. At saka wala kang... Naudlot ang pagsasalita ni Kadyo nang mapansing biglang huminto ng lakad si Baki at Mang Ismael. Nakita ng dalawa na may tao sa unahan. Nakatayo lang at hindi maaninag ang muka. Maghulos dili ka, Baki. Pakalmahin mo ang balaw. Kilala ko kung sino ang nasa unahan. Ang sabi ko naman sa iyo may mga kakilala ko dito. Madadaanan natin ang bahay niya. Ayan, halatang naramdaman niya ang pagdating natin. Teka, sandali! Hoy, sandali lang! Wika ni Mang Ismael. Umabante ng lakad ang bata. Seryoso ang muka na tila galit. Hinabol pa ito ni Mang Ismael at hinarangan. Erming! Erming! Hoy! Huwag kang magparamdam ng ganyang presensya. Napagkakamalan ka ng kasama ko na kalaban. Hoy! Sandali lang, hoy! Ang mabuti siguro, tumakbo ka na lang! Wika ni Ismael sa kaibigang si Erming. Umalis ka, panot! Anong ginagawa mo dyan? May nararamdaman akong kakaiba bukod pa sa kanya. Wika ng balaw. Pakiusap, halimaw. Ay, balaw pala. Talagang merong kakaiba sa lugar dahil may gabay ang kaibigan ko. Linti naman, hoy. Huwag kang lalapit, Erming. Nayawa na oh. Wika ni Mang Ismael. Ay, Ismael! Ay, teka, ano bang problema? Parang inaawat mo ang bata. Sino ba yung kasama mo? Tanong ni Erming. Hindi kagad nakapagsalita si Mang Ismael. Hanggang sa bigla na lang nawala ang simangot sa mukha ni Baki. Baki, ikaw na ba yan? Tanong ni Mang Ismael. Tumango naman si Baki. Ngumiti ang bata at sinabing ayos lang siya. Nakakaya niyang pigilan ang balaw. Ngunit hindi alam ni Baki kung bakit biglang nagalit ang nilalang. Malamang dahil sa gabay ni Erming na 3 itim na sadsad. Wika ni Ismael sa sarili. Erming, ito si Baki at yung nasa likuran ay mga kapatid niya. Ito yung batang sinasabi ko sa iyo na hihingian ko ng tulong. Wika ni Mang Ismael. Ay, akala ko bukas pa kayo o hindi kaya sa Makalawa. Sumisigaw ka pa na parang natataranta. Teka, huwag mo nang awatin yan, hayaan mo lang. Yan ba ang tutulong sa'yo? Ano bang meron sa kanya? Karaniwan lang naman ang presensya. Wika ni Erming. Nang mga sandaling ito lumapit na si Alberto at Kadyo. Kinikilatis ng dalawa ang taong kausap ni Mang Ismael. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka hindi ito makapagpigil. Nako, siguradong matatakot ka kapag nalaman mo. Wika ni Mang Ismael. Anong natatakot bang sinasabi mo? Kilala mo ako, Ismael. Nakita ko kanina. Parang gusto niya akong sukutin, kaya naghanda na ako. Ano bang meron? Kung umasta ka, para namang napakadelikado ng bata. Tanong ni Mang Erming. Ngunit sinabi ni Ismael na hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Ang mas tuunan nila ng pansin
ang pagpatay sa mga irito na matagal na nilang pinagpaplanuhang patayin. Hindi naman nagpumilit pa si Erming, ngunit sinabi nito na lumikas na ang ilang irito. Ilan na lang ang nakikita niyang lumalabas at kadalasan pa, puro matatanda na lamang. Tama nga ang hinala ko. Pareho tayo. Sa ngayon pupuntahan namin ang lugar. Mas maiging malaman ko ang sitwasyon. Para kahit papano, mas masigurado natin ang lahat. Hindi ka man lang nagpapakita doon. Kumikilos ka palang mag-isa. Pwede naman tayong magsabay. Wika ni Mang Ismael. Mas mahahalata kung sabay tayo. Mabuti na yung magkaiwalay. Teka, ano bang maitutulong ng batang to? Tanong ni Erming. Nang mga sandaling ito nakaramdam ng pagkabana si Kadyo, nabagot at hindi napigilan ang sarili. Kami ang papatay sa matagal nyo nang tinutugis. Mang Erming, mabuti siguro kumilos na tayo. Ang dami nyo pang sinasabi. Halika na, Baki. Dito ba yung daanan? Tama ba? Saang direksyon ba? Tanong ni Kadyo. Hindi kumibo ang matanda sa sinabi ni Kadyo. Nagtaka si Erming. Nagtanong uli kung ano ba ang kalibre na makasama ngayon ni Mang Ismael. Gusto mo bang malaman? Halika, sumama ka sa akin. Tugon ng matanda. Sumunod na ng lakad sa magkakapatid. Nakisabay na rin si Mang Erning. Sa tindi ng nararamdamang misteryo, napilitan nitong alamin kung sino ba talaga ang mga kasamahan ni Mang Ismael. Samantalang si Alberto naman ay pinapakalma si Kadyo. Panay ito sa pagbigkas ng mabigat na salita. Kesyo ang dami pang pinag-uusapan ni Erming at Mang Ismael. Nalayo na ang plano at tila nag-iba ang ihip ng hangin. Imbis na mapadali, napabagal pa nito ang sitwasyon. Lalo na't nakasunod sa kanila si Mang Erming na alam niyang mas ikinakagalit ng balaw. Malamang mas nahihirapan si Baki sa pagpigil sa balaw. Ano ka ba naman? Isipin mo na lang, kasama talaga natin. Hayaan mo lang, malay mo may matulong yan. Hindi mo ba naisip yung peligro? Mabuti na'y marami tayo nang sa ganun, mahati yung atensyon ng mga kalaban. Wika ni Alberto. Basta, iba talaga kung umasta yung Erming. Ito namang si Mang Ismael, sinasakyan pa. Tugon ni Kadyo. Hayaan mo na kuya, walang problema. Ako nang bahala sa balaw. Alam ko na kung kailan papasok yung balaw sa diwa ko. Halika na, kaya natin to. Wika ni Baki. Hindi na sumabat pa si Kadyo. Maya-maya pa may nakita silang mga kabahayan sa unahan. Kagad naman itong makikita dahil sa nakailerang poste ng ilaw. May iilan pang mga taong naglalakad. May tulay sa unahan. Sa kabilang banda ng ilog naroon na ang sinasabi niyang lugar ng mga irito. Habang si Mang Erming naman, mahahalata pa rin sa muka ang pagtataka. Napansin niya na sobrang kampante ng bata. Sa kabila ng banta sa buhay sa oras na pasukin ang lugar ng mga irito, hindi man lang niya makitaan ito ng pangamba. Sa halip nakangiti pa at panayang tingin sa kanya. Sandali nga lang Ismael, napapagabag ako. Hindi talaga ako mapanatag. Pati ikaw, sobrang tiwala mo sa batang yan. Pati na dyan sa dalawang mukhang lampa. Bakit hindi mo na lang kasi sabihin? Tanong ni Erming. Kung ikaw ang tatanungin kung sino ka, sasabihin mo ba kaagad? Di ba hindi? Alam mo ang batas ng may karunungan. Hindi dapat ito ipagsabi kahit kanino, lalong-lalo na sa hindi mo kakilala. Kung gusto mo talagang malaman, ikaw na mismo ang tumuklas. Ikaw ang magpasya sa makikita mo. Basta sumunod ka lang. Teka, nandito din pala ang iba nating mga kasamahan. Kalmado ah.
parang mga tambay sa kanto. Wika ni Mang Ismael. Tatlo ang kasamahan ng matatanda na nagmamatsyag sa lugar. Itinuro naman ni Mang Erning kung nasaan ang mga ito. Isa sa mga kasama nila sa lugar ang nakakulong ng idemanda dahil sa pagbibintang noon sa pamilya nila Susan. Hanggang sa napansin ng matanda, nakasunod na din ang iba pang kasamahan. Hindi naman na ito napagsabihan pa ni Tandang Ismael dahil baka mapansin pa ng balaw at lalong magalit, kaya hinayaan niya na lang ang mga ito. Maya-maya pa binilisan ni Mang Ismael ang paglalakad. Napansin niya na anumang oras ay kikilos na si Baki, habang yung mga kapatid ng bata makikitang agresibo na ang postura. Baki, iho, alam mo ba kung saan banda? Teka, nakikita mo ba ang eskenita sa unahan? Yang mahabang kalsada. Sa dulo, naroon ang lugar ng mga irito. Wika ni Mang Ismael. Alam ko po, Mang Ismael. Teka, kilala niyo po ba yung mga nasa tulay? Nakatingin po sa atin eh. Tanong ni Baki. Aba, sumisimple pa ng tingin sa ilog. Akala siguro, hindi natin sila mapapansin. Kuya Alberto, lapitan mo kaya? Nakakita lang ng hindi kilalang tao. Grabe na kung makatingin eh. Wika ni Kadyo. Kagad namang sinabi ni Mang Ismael na hindi niya kakilala. Mga tambay lang ang mga ito kaya wag nang pansinin. Habang si Erming naman, nakuha kagad ang paywatig ni Mang Ismael. Ngunit mas lalo lang nagtaka ang matanda. Pakiramdam niya maselan ang pagkakakilanlan ng tatlo. Mas lalong lumakas ang kuryosidad ni Mang Erming na malaman kung sino ba talaga ang mga kasama ni Tandang Ismael. Ramdam niya na meron itong malakas na tangan, ngunit hindi alam ng matanda ang kayang gawin. Ilang segundo lang ang lumipas. Sumenyas na ng pagtango si Baki sa mga kapatid. Naglakad ang tatlo papunta sa eskinita. Kalmado lang na tila walang tensyon. Sandali lang. Parang nag-iba ang plano. Bakit sumama yung dalawa? Dapat dito lang sila. Wika ni Mang Ismael. Napatanong naman si Mang Erming kung sino ang tinutukoy ni Mang Ismael. Tumugon ng matanda na ang mga kapatid ni Baki. Magkakasama sila at ang bata lang ang papasok sa loob. Ano? Sigurado ka ba dyan? Totoo ba ang narinig ko? Bata lang ang papasok sa lugar ng mga irito. Tanong ni Mang Erming. Makikita sa mukha ang pagsimangot. Sinabi ko naman sa'yo at hindi ko na uulitin. Teka, tara, sundan natin. Gusto mong malaman kung ano ang abilidad ng magkakapatid, hindi ba? Halika! Tugon ni Mang Ismael. Hanggang sa nakita nila ang pagdating ng magkapatid sa eskinita, bigla na lang bumilis ang paglalakad ng mga ito. Kaagad namang tumakbo si Mang Ismael habang nakasunod si Mang Erming. Nang mga sandaling iyon, sumunod din sa kanila yung mga nakatambay sa tulay. Tila mga sundalong binabaybay ang gilid ng kalsada habang nakayuko. Samantala, doon tayo sa tatlong magkakapatid. Napag-usapan ng tatlo habang naglalakad, sabay silang papasok sa lugar. Ang sabi ni Kadyo, iwanan na lang si Mang Ismael. Hayaan kung anong gagawin ng matanda, total may kasama naman na isa pang albularyo. Baka kapag nagsama sila, magalit pa ang balaw at sakta ng mga ito. Walang problema kung si Mang Ismael lang ang kasama, kaso marami pang dumagdag. Kahit labag sa kalooban ni Alberto, napilitan na itong sumang-ayon. Mas gusto ni Alberto na mas marami sila
Kuya, naduduwag ka lang eh. Wala ka bang tiwala sa kapatid natin? Ay nako. Teka, mukhang nandito na tayo. Dulo na to, di ba? Tapos may mataas na bakod. Malamang yan na ang bahay ng mga irito. Wika ni Kadyo. Hanggang sa nagsalita si Baki na ikinagulat ng dalawa. Boses ng balaw. Galit na galit. Linti! Bakit mo ko hinarangan, Baki? Alam mo ba kung anong meron sa kasama ni Ismael? 3 itim na sadsad. Masasamang elemento na nag-uudyok sa tao na gumawa ng masamang bagay. Kayo namang dalawa, hindi nyo binanatan. Banta yun eh. Kapag galit ako, ang ibig sabihin may masamang nilalang. Nasa na ba yun? Sabi ko na nga ba eh, hindi mapagkakatiwalaan ng mga albularyo. Kaya ayokong pasamahin si Ismael. Pero mapilit si Baki. Tandaan mo, ako lang at ang mga kapatid mo ang dapat pagkatiwalaan. Wika ng balaw. Teka, naiipit ako sa ganyang ugali mo eh. Wala namang ginagawang masama si Mang Erming. At saka mabait na tao si Mang Ismael. Tinulungan niya ako noon eh. Ginamot pa nga niya si Kadyo nung nagkaroon ng sakit. Tugon ni Baki. Gaano man kabait kung tignan ng isang tao, meron pa rin silang masamang anino. Tandaan mo, Baki, pinagkalooban ka ng lakas ng kalikasan. Maraming nagbabanta sa buhay mo. May makukuwang lakas sa'yo ang mga masasamang tao. Pwede akong mawalay sa katawan mo at ilipat sa iba. Hindi ko mapipigilan yun. Dahil isa lang akong gabay. Malay mo, ang pinagkakatiwalaan mong tao, sila pa ang trumaydor sa'yo. Hoy, 2 duwag. Bakit kayo nakatalikod? Anong problema? Wika ng maharlikang balaw. Wala. Umiihi lang ako, kaibigang balaw. Uy, ikaw naman Kadyo, kausapin mo. Ikaw naman yung magsalita. Baka magalit yan eh. Sabi ko na eh, iwasan na lang dapat si Mang Erming eh. Tugon ni Alberto. Teka, ako nagsabi nun ah. Sa akin galing yun eh. Ang sabi mo kanina, hayaan na lang si Mang Erming na sumama para mas marami tayo. Nagkasundo pa kayo ni Baki. Ngayon, ako yung ituturo mo. Teka nga, baka marinig yung bulong ko eh. Kaibigan, maharlikang balaw. May tinitignan lang. Nandito na kasi tayo sa lugar oh. Diyan oh. Yan yung bahay ng mga erito. Di ba, galit ka sa kanila? Wika ni Kadyo. Hindi. Hindi ako galit. Pero gusto kong pumatay ng tao. Sa tingin mo, hindi ko alam na nandito na tayo. Sa susunod, pag galit ako, alam nyo na ang gagawin. Ibig sabihin may banta sa paligid. Bueno, may ilang mga irito na nasa loob. Nararamdaman nila tayo. Alberto, maging alisto ka. Huwag kang pabigat. Wika ng maharlikang balaw. Teka, bakit ako lang? Paano si Kadyo? Ikaw palaging ako lang yung inaatake mo Tugon ni Alberto. Huwag ka nang magtaka. Alam mo sa sarili mo kung bakit. Nagmamaang-maangan ka pang duwag ka. Wika ni Balaw. Umabante ng lakad ang bata. Habang si Alberto naman napatingin kay Kadyo at halatang galit.
Sus, kung hindi ka lang nasa katawan ng kapatid ko, nako, ang sarap mong sipain. Wika ni Alberto. Sana kanina mo pa sinabi yung ganyan sa harapan ng balaw. Huwag patalikod, kuya. Ano na, di na pagsabihan ka. Masyado ka kasing duwag. Kumilos na nga tayo. Wika ni Kadyo. Hindi na lang nagsalita pa si Alberto. Sumunod na lang siya kay Kadyo. Kumabig sa gilid ng pader na bakod at binaybay ang maliit na daanan papunta sa likod. Habang si Baki naman, bigla na lang naglaho sa paningin ng dalawa. Nang mga sandaling iyon, alam na ni Alberto at Kadyo na maaaring nasa loob na ng lugar si Baki. Kaya naghanap na lang sila ng maayos na madadaanan dahil nakasara ang trangkahan ng bulwagan. Nang mga sandaling iyon, naroon pa rin si Mang Ismael at Mang Erming sa kakahuyan. Pinagmamasdan ang kilos ng tatlong magkakapatid. Sa puntong yun, makikitang gulat na gulat si Mang Erming. Doon lamang niya nakita ang kakaibang imahe na lumalabas sa katawan ng bata. Napatanong pa ito kay Mang Ismael kung anong uri ito ng nilalang. Ang sabi lang ng matanda, hindi niya alam, ngunit nakakatakot kapag nagalit. Kung ikukumpara sa presensya ng tangan ko, hindi naman nagkakalayo. Sa tingin ko nga, mas malakas pa rin yung sa akin. Wika ni Mang Erming. Yon ang akala mo. Hindi mo ba nakita kung gaano kalakas ang loob ng tatlo na pasukin ang lugar? Samantalang tayong dalawa ay nagdadalawang isip pa. Doon pa lang, makikita mo na ang diferensya ng tangan ng magkakapatid kumpara sa atin. Teka, etong mga ito, bakit kayo sumunod? Doon lang sana kayo sa kalsada. Wika ni Mang Ismael. Nasa likod na pala ang tatlong nagmamatsyag na kasama. Ang binatang si Iko at Rapal at ang ermitanyong si Gardo. Sinabihan naman ni Gardo na gusto nilang tumulong. Ngunit ang ipinagtataka ng tatlo kung bakit hindi man lang sila tinawag ni Mang Ismael. Nakatitig lang sila na tila hindi magkakilala. Pasensya na. Kailangan kong ilihim sa inyo ang pagkatao nilang tatlo. Talagang dati ko pa silang iniingatan. Alam ko ang lahat bago pa sila lumakas ng ganyan. Maging ang kwento ng buhay nila ay alam ko rin. Pero hanggang sa akin lang yun. Iba sila kumpara sa atin. Kung anumang hiwaga na abot ng kaalaman nyo, sobrang layo pa rin kung ikukumpara sa magkakapatid na yan. Wala silang katapat. Maniwala kayo sa akin. Paliwanag ni Mang Ismael. Samantala, habang patuloy sa pagsasalaysay ang matanda patungkol sa pagkatao ng tatlo, mas nanabik naman si Mang Erming na malaman. Maya-maya lang nakarinig sila ng sigawan sa loob ng lugar ng mga irito. Tila umaatungal at kumakalabog kung saan-saan. Idagdag pa dyan ang nakakakilabot na tinig na nanggagaling sa malaking halimaw. Ano yon? Linti, ngayon pa lang ako nakarinig ng ganong tunog. Wika ni Mang Erming. Aabante pa sana ng lakad, ngunit pinigilan ito ni Mang Ismael. Ang sabi ng matanda, mas maiging manatili lang sila sa lugar at antaying matapos ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Mang Ismael, hindi nakinig si Mang Erming. Nagpatuloy lang ito sa lakad hanggang sa sumunod na rin ang tatlo pang kasama. Si Mang Ismael hindi na piniling sumama. Nanatili lang. Tinignan sila Mang Erming na pwersahang binuksan ng trangkahan. Hanggang sa nabuksan ng pinto at pumasok na ng lugar si Mang Erming. Ngunit maya-maya lang,
Nakita ni Mang Ismael na bigla na lang lumabas ang mga ito at tumatakbo ng mabilis. Makikita sa muka ang pagkataranta hanggang sa bumalik sa kinaroroonan ni Mang Ismael. Dilat na dilat ang mga mata habang naghahabol ng hininga. Oh, bakit kayo bumalik? Ano ba? Inatake ba kayo ng mga irito? Ang sabi ko naman, marami sila sa loob. Wika ni Mang Ismael. Hindi irito ang tumambad sa amin. Kung hindi halimaw. Napakalaki. Nakakakilabot eh. Parang gusto kaming patayin. Mabuti na lang nakalabas kami kaagad. Malaking tao na may ulo ng kalabaw. Ang ninuno.